Nagngangal-ngal na naman po etong mga DDS, lalo na po yung mga nasa social media. As if naman, etong gagawing rally ng INC sa January 13, as if naman talagang rally nila yan, ang mga DDS. Nauna nang sinabi po ng INC na mas gugustuhin nila ng mga INC members lang talaga ang dumalo dyan. Dahil nga pag nahaluan daw ng mga DDS, lalo na yung mga vloggers, yung mga nasa social media, baka daw manggulo lang yung mga yan. Dahil alam nyo naman, kilala etong mga DDS na to, lalo na yung mga vloggers na DDS, na gulo talaga ang hanap. Katulad po natong si Maharlika. Kailan ba ito nagkaroon ng isang, sabihin na natin, share sa kanyang social media account na pwedeng maka-inspire sa mga kababayan natin? Wala. Kasi ang madalas niyang sinishare, ang madalas niyang live ay tungkol sa kanilang pagkamuhi sa nasa Malacanang. Nagpapakalat ng fake news, totoo yon, pero higit sa lahat, nagsispread ng hate itong mga to. Puro hate ang kanilang, at galit ang kanilang sinishare sa kanyang mga followers. At sino ang mga followers na yan? Natural mga DDS din. Kaya lalong nababaluktot ang kaisipan ng mga DDS. Dahil nga dito sa mga katulad na ito na nasa social media. Malala, ano ba ang inangal-ngal ngayon natong si Maharlika? Ito ay may kaugnayan po sa January 13 na INC rally dyan sa Metro Manila. At yun nga, sabi natong si Maharlika, yung mga hotels dyan daw sa Metro Manila ay halos fully booked na lahat. At binayaran daw ng bangag na gobyernong ito ang lahat ng hotels para wala na daw book, para wala daw matuluyan ang mga a-attend nga ng rally. O talaga? Ay di pa po nag-rally? Anyway, INC naman ito eh. Pero ganun din sa tingin ko Sa tingin ko ganun din kasi pag may mga ganyang rally, di ba hinahakot naman? Halimbawa, isang buong araw na rally, hahakutin kahit malayong lugar. Bakit kailangan ng mga hotels? Talaga ba? May mag-hotels? Ang yayaman. Yayaman pala na itong mga attend or dadalo dyan sa rally na yan. Ay maraming pera. O ay bakit kayo gagastos ng napakalaking halaga kung ang inyong layunin naman ay alam nyo na hindi magtatagumpay dahil hindi naman kayo kalakihan. May nag-PPM po sa atin na parang INC member. Bibinggo daw tayo dahil sa pagbanat natin sa INC. Oh, talaga ba? Anyway, talagang Gemon or yun nga, Gemon you, demonyo, ang bangag na gobyerno na ito. Bakit fully booked na daw sa araw ng January 13 ang mga hotel sa Maynila? Hindi na makabook ang mga attend ng INC prayer rally. Binayaran na daw ba natong si Lisa Tanas, na ganyan ang tawag natong si Maharlika sa First Lady, ang mga hotel galing sa pera daw ng bayan para walang may tirhan ang mga attendees. Yung mga ganitong klaseng paratang, yung mga ganitong klaseng imahinasyon, alam mo na napaka-desperado na. Katulad ng sinabi ni Harry Roque, na kuno ay may hakbang na gagawin ang administrasyon na ito para hindi matuloy yung rally. Siguro, bakit hindi? Kung yung mga hakbang na yon ay legal, kung yung mga hakbang na yon ay nasa tamang pag-uusap, bakit hindi? Dahil, unang-una, itong mga ganitong klaseng rally, sigurado tayo makakaabala to sa mga kababayan natin. At hindi lang yung grupo ng INC ang siguradong gagastos dito, pati syempre ang ating gobyerno dahil magtatalaga yan ng mga kapulisan dyan sa lugar kung saan nga idaraos ang rally. Ayan. Good luck sa inyo ng mga diehard. Sige lang, mag-isip pa po kayo ng banat sa nasa Malacanang. Yung mga ganito kasi, tila na uubusan na talaga kayo. Pero totoo yan, nakaka-drain po talaga mag-isip ng mga bagay na pwedeng ikasira ng ating bansa. Totoo yan, napakahirap niyang trabaho niyo na yan. Dahil hindi lang po ang bansa natin ang
gusto nyo sirain. Unang-una kasi bago nyo gawin yan, may mga sira na ang pag-iisip nyo.